Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is September 19, 2024. September 19 po is Thursday. Medyo nagkaroon po tayo ng malaking gap bago ako muli makakapag-publish katulad nito ng ating mga reflections. Nagkaroon po ng gap, mahabang gap kasi kinailangan kong huminto, kinailangan kong mag-isip, kinailangan kong mag-reflect kung yung ginagawa ko ba, yung ginagawa ba natin na pag-aaral ng mga ebanghelyo ng salita ng Diyos. Unang-una, dapat ko ba ito talagang gawin? Bakit? Dapat ko ba talaga itong gawin? O dapat ko ba itong gawin? Pwede ko sanang sabihin na ano bang pakialam ko? Ah, Pwede ko din sabihin na mas maganda yung tahimik na buhay, yung hindi kasi maiwasan na sa mga pag-aaral natin, di ba, may nasasagasaan. Tapos minsan may mga tao rin na parang hindi ako naintindihan, na may misunderstood ako. And so ganito yan. Yung ginagawa ba natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, yung ginagawa ko ba na pag-share o pagbabahagi ng ating pinag-aaralan, dapat ko ba talagang gawin? Dapat ko bang gawin? Yun ang pumasok sa isip ko. So, naglaan ako ng ilang panahon at ilang araw. Huminto ako para isip-isipin ang mga bagay na yun. So, ano nga ba talaga ang dapat na maging rason ko para yung ginagawa ko na pagpapublish ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos ay ituloy kong gawin o putulin ko na huwag ko nang gawin. So, yun, panahon ng pagninilay, panahon ng pag-iisip. So, sa pag-iisip ko, naghanap ako ng mga dahilan kung bakit kailangan kong gawin, kung bakit kailangan kong ituloy, kung dapat kong ituloy. So, nakakita ako ng mga biblical reason. Gawin nating biblical. So, share screen po ako sa inyo. Bakit kailangan gawin? Bakit kailangan ituloy? O bakit, bakit hindi lang kailangan? Bakit ko dapat gawin? Unang-una, unang-unang dahilan, ako'y Kristiyano. Kristiyano, naniniwala ako kay Kristo sa mga aral at itinuturo ni Kristo. Yun ang pangunahin. Ako'y Kristiyano. Hindi lang ako'y Katoliko, ako'y Kristiyano. Kasi hanggat sa akin, hanggat naniniwala ka sa naging uri ng misyon at buhay ni Jesus at naniniwala ka sa kanyang mga itinuturo at yung mga itinuturo niya sinasabi dapat nating isabuhay. So, dapat yun ang gawin natin. Okay. So itutuloy natin to, itutuloy ko ito, hindi dahil ako'y Katoliko lang, kundi ang pinakadahilan is ako'y Kristiyano. Okay, ako'y Kristiyano. May krus ako sa sarili. May krus ako sa sarili. At ang krus ko ay ang paniniwala kay Kristo sa ating Panginoon. So ano mga biblical reason na nakita ko na dapat itong ituloy? Share screen po ako. Biblical reason, ano mga dahilan kung bakit kailangang ituloy, bakit dapat ituloy. Unang-unang dahilan, biblical na dahilan, bakit kailangang ituloy. Yung makikita natin sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, mga talata 14 hanggang 26. Ito po nakalagay. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him?
If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, "Depart in peace, be warmed and filled," but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. So bilang Kristiyano, naniniwala ako kay Kristo. Naniniwala sa ibang salita, synonymous sa nananampalataya. Sa aklat na ito ni Santiago sinasabi, ang pananampalatayang walang gawa. At ang pananampalatayang walang gawa, maililigtas ka ba nito? Okay. Faith but does not have works, can faith save him? Ang tao bang nananampalataya, naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo? Ako, wag na tayong lumayo. Naniniwala ako kay Kristo. Kung wala naman akong ginagawa para sa aking pananampalataya, anong silbi nun? Sabi, patay daw yun. Wala kang mapapala doon. What does it profit? So paano natin na ipapakita ang ating pananampalataya? Sa paggawa ng mga mabuti, katulad ng example, kung may nangangailangan, nagugutom, nauuhaw, o kulang sa pananamit, okay, pero wala ka namang ginagawa, sinasabi mo, sige, humayo ka ng may kapayapaan. Be warmed and filled, pero di mo naman binibigay ang kanyang mga pangangailangan, yung pangangailangan niya. Anong mapapala mo doon? Anong napala mo doon? Wala naman, di ba? Ganon din daw sa pananampalatayang walang gawa. Yun ay pananampalatayang patay. So una, ayaw naman nating matawag, nananampalataya nga tayo, pero wala naman tayong ginagawa. Yun ang unang reason. Faith without works is dead. Pag sinasabi daw ng isa, ako'y may pananampalataya, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Katulad nito, kapag may isang tao daw na sinasabi niya, meron siyang pananampalataya, pero wala naman siyang ginagawa. Okay? Ang sabi, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, yung question, may ginagawa ba tayo o wala? Diyan yan papasok. Hindi ko hindi ko mabibigyan ng judgment kayo. Hindi ko kayo mahuhusgahan kung kayo may ginagawa o wala para sa pananampalataya. Ang sa akin, okay, self-reflection ko, ako ba'y may nagagawa para sa sinasabi kong nananampalataya ko sa Diyos o wala? So, it's a self-reflection to us. Pwede naman kasi, ang iba naman kasi, palihim naman talaga yan gumawa eh. Yun bang hindi idinodokumento ang ginagawa para sa pananampalataya? Yung palagi kang nagdadasal, pero walang nakaalam, gawa yun. Galing sa pananampalataya. Baka kayo ganun, nagdarasal, tapos di naman dinodokumento. Hindi yung mga bagay na yun, hindi dapat idokumento. Katulad ng pagtulong sa kapwa, sa nangangailangan, nakita mo may namamalimos, at sa tingin mo talagang nangangailangan siya. Ilang beses nangyari sa akin yan. May namamalimos. Tinignan ko kung talagang kailangan niya nga. Kasi, di ba, kumalat din sa ating lipunan yung mga sindikato na gumagamit ng mga tao, ng mga bata para lang mamalimos
ginagamit sila ng sindikato. Ang kumikita yung sindikato, hindi naman sila. Pero kapag ganyan, halimbawa, na-perceive ko, na-discern ko na itong taong talaga 'to nangangailangan, tinutulungan ko. Pero may hangganan ng pagtulong nga. Kung minsan kasi, halimbawa, yung mga batang, ah, ang ayos naman ng pananamit, pero nanghihingi, anong sinasabi ko sa kanila? Share ko na lang na hindi masamang manghingi, pero ang buhay, hindi lang puro paghingi. Kailangan matuto ka rin pagpawisan ang mga bagay para suportahan ang iyong pangangailangan. Nag-aaral ka pa ba? Nag-uusisa ako. 'Pag sinabi ng bata na namamalimos, "Opo, nag-aaral po ako." Yun ang unang pinaka pinakapagtuunan mo ng pansin, ang iyong pag-aaral. Hindi yung mamalimos na lang, naiasa ang iyong pangangailangan, okey, dahil sa what? Dahil sa kalambutan ng puso ng iba, okey, kalambutan ng puso ng iba. Marami kasi sa'tin, sensitive, sensitive ang damdamin, sensitive ang puso, maawain talaga. At kung minsan yang pagiging maawain na yan ang nagiging, dahilan para samantalahin tayo ng iba. Eh, 'pag tutulungan mo yung bata, tutulungan mo yung taong nanghihingi na okey, mukha namang malakas, yung iba nga, 'di ba, nagtatrabaho pero may kapansanan. Tapos ito, nanghihingi sa'yo, nakita mo maganda ang pangangatawan at malakas. 'Pag binigyan mo yun, okey, what? Ang nagiging parang kinalalabasan, kinokonsente mo siya, kinokonsente mo siya sa kaniyang ginagawa. Parang pananamantala na yun, pananam ano, pang-aabuso, yun, pananamantala. So again, unang rason kung bakit natin dapat ituloy ang ating pag-aaral, yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, bahagi pa rin yun ng pananampalataya, eh. Kasi isipin niyo yung basic na itinuturo sa ating simbahan, okey? Ibigin ang Diyos, to love God, kilalanin ng Diyos, gumawa ka ng mga paraan upang higit mo pang makilala ang Diyos. Yan na nga ginagawa natin, nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. And somehow, some way sa pag-aaral, mas higit pa natin siya nakikilala. To know God, to love God, and to serve God. Paglingkuran ng Diyos, ibigin ng Diyos, at mas kilalanin pa ang Diyos. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, naipapakita natin na gumagawa tayo ng mga effort para higit pa siyang makilala. At yung pag-aaral natin sa kanyang mga salita, okay, bahagi din nun ng pag-ibig natin sa kanya. 'Di ba, interesado lang tayo sa mga taong mahal natin. So kung ang salita ng Diyos binibigyan natin ng interes, parang paraan din yon bilang pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. Paano mo sasabihing mahal mo ang Diyos kung hindi ka naman nagbibigay ng pagpapahalaga para siya'y makilala pa, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Tapos paglilingkod, maglilingkod. So 'yun. So unang biblical reason, faith without works is dead. May mga taong nagsasabing nananampalataya sila pero wala namang ginagawa. Pero may mga taong makapagsasabi sa iyo, sa atin, na
ipakikita ko sa iyo ang aking gawa na siyang magsasabi sa iyo ng aking pananampalataya. So yan, kung babasahin niyo yan, sa Tagalog niyan, James, Santiago, Santiago, Kabanata 2, mga talata 14 at 26. So yan ang unang rason kung bakit ituloy natin ang ating ginagawa, kung bakit itutuloy ko ang aking ginagawa. Ayokong matawag na ang pananampalataya ko sa Diyos, ang paniniwala ko kay Kristo patay. Bakit patay? Kasi pananampalatayang walang ginagawa. So, self-reflection ko yan sa sarili ko. So, I encourage you to magkaroon din kayo ng self-reflection sa sarili. Ano ba ang aking ginagawa dahil sa aking pananampalataya? Na magandang tanong. So, sumunod na biblical reason. Pupunta naman tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito naman yung buong kabanata 25. Sunod-sunod na ito. Sunod-sunod na ito. Mateo, kabanata 25. So, sa una ng kabanata na ito, ayon sa aklat ni San Mateo, chapter 25, sa verse 1 hanggang 13, hanggang verse 13. Ito yung yung tungkol sa parabola, tungkol sa talinghaga, hindi parabola, talinghaga, tungkol sa 10 birhen. Sabi dito, ang kaharian ng langit, English po yan, translate ko into Tagalog, impromptu. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Meron daw 10 birhen na may daladalang uh, ilawan, ilawang may langis, okay? Para salubungin ng ang lalaking ikakasal. 5 sa kanila matalino, 5 sa kanila ay hangal. So 10 sila, 5 matalino, 5 hangal. Yung mga hangal, okay, binitbit yung kanilang ilawang langis, may langis, pero hindi sila nagdala ng reserbang langis. So kung ano lang yung nandun. So kung kayo nagbabasa ng Biblia, alam niyo po ito. So in English, at the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. So, medyo nagtagal yung pagdating ng lalaking ikakasal. Silang lahat ay nakatulog, yung 10. Sa kalaliman ng gabi may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo't siya'y salubungin. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. So, anong nangyari dun sa 5 hangal? Naubusan ng langis ang kanilang ilawan. So, nanghingi sila ng ekstrang langis doon sa matatalino. Pero hindi sila pinagbigyan ng matatalino dahil kung bibigyan sila, kapwa nga naman sila, pare-pareho sila maubusan ng langis at pare-pareho sila mamamatayan ng ilaw. So anong sabi?
No, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. So binigyan nung limang matalino, yung limang hangal ng suggestion, punta kayo dun sa bilihan ng langis, punta kayo dun sa bilihan ng langis. Dahil ang langis na nasa amin, hindi na magiging sapat para sa ating lahat. Yun ang naging suggestion. So, habang itong mga hangal ay on their way to buy the oil, dumating na yung lalaking ikakasal. So, the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. So, nasa lubong nung limang matatalino yung lalaking ikakasal. Tapos pumasok na sila sa handaan at isinarado ang pintuan. Yung mga yung mga hangal ng magbalik, okay, nung nakita nila na nakasarado na ang pinto, so perhaps nakabili na sila ng langis, kaya sila nagbalik. Anong sabi nila? Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, truly, I tell you, I don't know you. Ito yun, ito yun, ito yun. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. So, ano ito? Ano itong ebanghelyo na ito? Ayon kay San Mateo, Kabanata 25, mga talata 1 hanggang 13. Ito ay pagsasalarawan ng muling pagdating ng Panginoon. Sipin natin, may first coming, unang pagdating ng Panginoon, yung siya'y nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban, namatay sa krus at muling nabuhay. Yung first coming niya, yun yung naging siya'y tagapagligtas, o Savior. Pero ang sabi, muli siyang babalik. And we do not know the time or the hour of His comeback. Kailan siya muling darating. Kaya ang sabi, sa paglalarawan, anong sabi? Therefore, keep watch. Kaya naman, manatili kayong nagbabantay dahil hindi nyo alam ang araw at oras. Ano yung araw at oras na tinutukoy dito? Yung araw at oras ng kanyang muling pagbabalik. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na siya tagapagligtas, hindi na siya Savior. Siya'y hukom na. Okay? Sabi doon sa ating creed, sa Katolikong creed, Christ will come again to judge the living and the dead. To judge. So hukom na siya. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. Diba? Yun yung bahagi ng ating pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y namatay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At sa pagbabalik na yon, hukom na siya. Hindi na siya tagapagligtas. So nasa na ang iyong kaligtasan? Ang kaligtasan mo, ang kaligtasan ko, ang kaligtasan natin, masasalalay na lang sa kanyang awa. Okay? Sa kabila ng ating mga kasalanan, kaawaan niya ba tayo? At hindi bibigyan ng mahigpit na parusa sa ating mga kasalanan. Dahil sa awa niya, tayo ba'y kanyang hindi huhukuman? Tayo ba'y kanyang patatawarin, kaawaan at ililigtas? May magandang sinasabi yung chaplet o the Divine Mercy ni Sister Faustina. Sabi doon, no, ganda. Ang awa ng Diyos ay mas higit na dakila kaysa sa kanyang paghuhukom. Ganda. The mercy of God is greater than His judgment.
Yung nakalagay doon, ganda na nakalagay doon sa Divine Mercy pamphlet ni Sister Faustina. Tandaan po natin yan. Ang awa ng Diyos ay mas higit na dakila kaysa kanyang paghuhukom. Sana sa kabila ng ating mga kasalanan, pagdating ng araw ng paghukom, hindi man dumating siya, mamatay tayo bago siya dumating, haharap pa rin tayo sa kanya. Sa kabilang buhay, haharap pa rin tayo tuhukuman. Okay, so yun ang una, sundin lang natin yan. Therefore, keep watch. At yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, it is one way of uh, being on watch. Ang manatiling nag-aabang. Di natin alam ang oras at araw ng kanyang muling pagbabalik upang tayo'y hukuman. Yan ba'y pagkatapos ng ating kamatayan o darating siya habang tayo'y buhay pa sa mundo? We don't know. Dumarating talaga ang Panginoon sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang sitwasyon. Ano ibig ko sabihin? Kung minsan dumadating ang Panginoon, ang Diyos, sa larawan ng mga nangangailangan. Okay? Dumarating ang Panginoon sa larawan ng mga nangangailangan. At kapag tinulungan mo yung nangangailangan yon na lumalapit sa iyo, tinutulungan mo ang Diyos. Okay? Yon ang ating paniniwala. Kailan ka namin nakitang nauhaw? Kailan ka namin nakitang nagutom, Panginoon? Kailan ka namin nakitang kinukulang sa pananamit? Kailan ka namin nakitang dayuhan at ikaw ay aming tinanggap? Nagpakita kami sa iyo ng hospitalidad. Ano sabi ng Panginoon? Ano mang ginawa niyo sa pinakamaliit na ito, ginawa niyo sa akin. So the image of God is in the image of our neighbor. Gusto mo makita ang mukha ng Diyos? Nasa mukha siya ng iyong kapwa na nangangailangan. Sa panahon ngayon na marami ng corruption, moral corruption, moral degradation, bumabagsak na ang moralidad ng lipunan. Okay. Marami nang gumagawa ng masama kahit alam nilang masama. Marami nang nangungurap, lalo na sa iba't ibang hindi naman lahat dapat leader ng ating lipunan. Pero anong nangyayari? Yun nga, corruption. Napaka, napaka, what? Napakatalamak na ng korupsyon sa ating bansa. Hindi lang milyon ang nagiging usapan. Bilyon ang nagiging usapan. Totoo yan. Nangyayari yan. Pero anong sabi ng Panginoon yan? Anong mapapala ng tao? Makamtan niya man ang buong mundo. Ngunit maipapahamak naman niya ang kanyang kaluluwa. What does it profit a man, even if he gains the whole world, but loses his soul? Yan. Nasa Biblia din po yun. Biblical reason din yan. So again, ang ginagawa natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, ay paraan din ng ating patuloy na pagbabantay sa muling pagbalik ng Panginoon. Kasi sa kanyang pagbabalik, hukuman nga tayo. At pag sinabing justice of God, ano yun? May parusa talaga sa dapat parusahan. At may gantimpala sa dapat gantimpalaan. That is the essence of justice. Essence of justice is also ibigay sa dapat ang nararapat. Tulong sa dapat tulungan. Okay.
pagsisilbi sa dapat pagsilbihan. Sa panahon ngayon, muli, yan, bumabagsak na ang moralidad ng lipunan. Kawawa na mga bata kung hindi sila magiging fully aware sa kung ano ang mali at tama at kung ano magiging consequences ng kanilang mga ginagawa. Okay. So, yan yun. Una, biblical reason kung bakit dapat tayong magpatuloy. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kalawang reason, manatili tayong nagbabantay sa muling pagbabalik ng Panginoon sa ating kamatayan, sa paghuhukom sa kabilang buhay, o sa kanyang muling pagdating, buhay man tayo o patay sa katawan. Kailangan, sabi again, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. So yung sabi, pagbabalik ng lalaking ikakasal. Kasi ang larawan ng Panginoon ay larawan ng ng lalaking ikakasal. Tapos sino naman ang kanyang ang kanyang esposa. Ang kanyang esposa ay tayo, ang simbahan. Okay. Isa din yung paliwanag ng ating pananampalataya. Ang lalaking ikakasal ay ang Panginoon at ang kanyang esposa ay ang kanyang simbahan. Tayo yun. So pag sinabing church, the assembly of men and women who believes in Christ. Okay. So, yan tayo. Tapos, nakakailan na tayo. Dalawang biblical reason kung bakit dapat tayo magpatuloy. Sumunod, nasa Kabanata 25 pa rin, chapter 25. This time, verses 14 to 30. Okay? Matthew 25, verse 14 to 30. Ito naman po yung the parable of the talents. Okay. The parable of the talents. Dito NIV to, ang title niya, The Parable of the Bags of Gold. Ano man nangyari dito, pabilisin na lang natin. Ang Panginoon, okay, sa paglalarawan sa talingagang ito. Okay, it will be like a man going on a journey. Ang kaharian ng Diyos ay parang isang lalaki na maglalakbay. Bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang mga katiwala. Binigyan ng isa ng 5 talento. Yung isa naman, binigyan ng 10. Yung isa naman, binigyan ng 5. Okay? Kasi binigyan yung mga katiwala ng talento. So, pagbalik niya, anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Yung the man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. Yung pinagkatiwalaan ng 5, okay, ang ginawa niya, ininegosyo niya ito. Ininegosyo niya ito o gumawa siya ng paraan para yung 5 kumita pa. Anong nangyari? 100% kumita. Nag-double yung nasa kanya. Ganon din yung nangyari dun sa pangalawa. Pero yung pangatlo, nung ginawa, tinago niya. Tinago niya. Bakit? Anong katwiran niya? Anong katwiran niya? Bakit niya tinago? The man who had received 1 bag of gold came. Master said, I knew that you are a hard man, harvesting where you had not sown, and gathering where you had not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you.
So wala siyang ginawa dun sa talentong pinagkatiwala sa kanya. Ibinaon niya, okay? Sinayang niya yung pagkakataon na meron siya para yung pinagkatiwala sa kanya lumago pa. Anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Masama at tamad. Masama at tamad na katiwala o alipin. Alam mo pala na ako'y umaani sa hindi ko hinasikan. Okay? Alam mo pala na ako'y umaani sa hindi ko hinasikan. Dapat sana inilagay mo ang pera, idineposito mo kahit man lang sa bangko para pagbalik ko, merong napakinabangan. Anong sabi? Kunin nyo ang talentong nasa kanya at ibigay nyo sa meron pa, sapagkat ang meron pa ay siyang bibigyan pa, ngunit ang wala, ang nasa kanya, kukunin pa. Ano ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin? Hindi ko sinasabi naman sa inyo na may talento ako. Hindi yun ang point. Kasi ang point doon, mga kapatid, hindi ko sinasabi na ipinangangalandakan sa inyo na may talento ako, na may galing ako, na may husay ako. Alam niyo po kasi ang salitang talento o treasure o talent, pwede yan hindi lang iyong kagalingan. Pwede din niya maglarawan ng iyong panahon. Pinaglalaanan mo ba ng panahon ang mga bagay na may kabuluhan, katulad ng ginagawa nating pag-aaral ng kanyang salita? Kayo na sumagot, may kabuluhan ba ang ginagawa natin o wala? Ayaw nating pagdating ng panahon, ganun din ang masabi sa atin. Binigyan kita ng panahon, ng time, binigyan kita ng treasure, binigyan kita ng talent. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? What you did about it? Sinayang mo lang ba? You wasted it? Or hinoard mo lang ba? Tinago mo? Ano sabihin sa'yo? Masama at tamad na katiwala. Ayaw naman natin masabi sa atin yun ng Panginoon. Okay? Pero anong nangyari dun sa mga tao na yung mga talento na ibinigay sa kanila? Gumawa sila ng mga bagay upang mapagyaman pa ito. Okay? Mapagyaman pa ito. Upang makapakinabangan pa ito. Hindi ito itinago. Hindi ito sinayang. Ano naging sagot? Okay. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. The master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yun ang gusto nating marinig. Magaling, tapat, at mabuting alipin, mabuting katiwala. Naging tapat ka sa kukonti, therefore, pagkakatiwalaan kita sa higit na marami. Yung uli maganda eh, come and share your master's happiness. Halika at samahan mo ko sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Kahit wag na yung ano eh, dahil naging tapat ka sa konti, pagkakatiwalaan kita ng masigit sa marami, higit na marami. Kahit wala na yon, ang maganda, kahit wala na yon, pero meron nung nasa huli. Halika, samahan mo ko sa katuwaan ng iyong Panginoon. Okay? In the last day of our life, saan natin gusto mapunta? Siyempre, gusto natin makasama tayo ng Panginoon. At nasaan ba siya? Nasa langit o nasa impyerno? Nasa kabutihan o nasa kapahamakan? Kung naging tapat tayo sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, okay, anong pwede nating asahan? Pwede nating asahan yung sasabihin niya sa uli.
halika, samahan mo ko sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ayaw nating masabihin tamad at masamang katiwala. Alam mo pala alam mo pala, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. So, ano ibig sabihin nun? May kagustuhan ang Diyos, ang Panginoon, na nagkatiwala sa atin ng talento, panahon at kayamanan na itong mga ipinagkatiwala pa niya sa atin, mas lalo pa nating pagyamanin, mas lalo pang pakinabangan, hindi lang ng sarili natin, kundi ng kapwa natin. At anong pangako kung yun ang gagawin natin? Kung mapagyayaman natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Yung sinasabi sa huli, come, come, okay, come and share your master's happiness. Second, one, two, pangatlong biblical reason. Kung ano man ang pinagkatiwala sa atin, pagyamanin pa natin, pakinabangan pa natin. Self-reflection, ano ba yung pinagkatiwala sa akin? May bibig ako, may dila ako na pwedeng makapagsalita kung ano ang niloloob ko, kung anong iniisip ko. Okay. Kahit hindi na sabihing matalino ako o may kahusayan ako sa ginagawa ko, kahit hindi na yun. Kasi, iba, guro ako teacher ako. At alam niyo kung ano masama sa guro o teacher. Ang masama, ang gurong hindi nagtuturo, hindi talaga siya guro. Diba? Kung anong pinagkatiwala sa akin yung bukasyon na yun yung tungkulin na yun, sabi ng tatay ko, napakasama ang taong parang punong walang lilim. Tagalog, taal na Tagalog kasi tatay ko Tsaka ano siya old school. Okay? Sinauna, matandang sinauna. May mga ganun siyang salita. Napakasama ang tao, parang punong walang lilim. Huwag kang maging ganun. Huwag kang maging ganun. Huwag kayong maging ganun. Sabi ng tatay ko sa magkakapatid, sa aming magkakapatid. Pag-isipin mo yun. Ano ba ibig sabihin ng tatay ko? Yung puno, pwede pang mawalan ng bunga. Pero yung mawalan ng lilim, parang imposible yon. Hanggat may araw na sumisikat sa puno, magkakaroon siya ng lilim. Anong paglalarawan nun? Yung puno, parang tayong mga tao. At anong araw? Yung Diyos na nagbibigay sa atin ng purpose o layunin sa buhay. Kung may araw na, kung may Diyos na, pero ang buhay mo, ginugugol mo sa buhay na walang layunin, sa buhay na walang mabuting layunin, walang dahilan, walang sense of mission, hindi ka naglilingkod to someone greater than yourself, which is God. Your life is empty. Your life is lonely. Your life is sad. Your life is without purpose. So it is a good thing that we serve someone greater than us. And who is that someone greater than us? No other than God. Diba? Punong walang lilim. Meron ba nun? Taong walang layunin. Taong nabubuhay ng walang kabuluhan. Yung taong nabubuhay para sa sarili lamang. Anong sabi ng kanta? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. At bilang kapiling niya, anong gusto ng Diyos, yun ang dapat natin gawin. So nakailang rason na tayo
Okay, number 1, faith without works is dead. Number 2, the parable of the 10 virgins, the 5 who are foolish, and the 5 who are wise. And then third reason, third reason is what? Third ba? Fourth reason is the parable of the talent. And then huling huling mga talata ng chapter 25, ang mga tupa at mga kambing. Anong sinasabi diyan? When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him. He will separate the people one from another. A shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats in his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry," ito na yung sinabi ko kanina. "For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Tapos, okay, and they also will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty or stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?" Ang sagot, "Truly I tell you, whatever you did not do, whatever you did not do, kung ano man na hindi mo ginawa sa nangangailangang ito, sa maliliit na ito, ginawa mo sa akin." So, talagang ang larawan ng Diyos, the image of God, is nasa larawan ng mukha ng ating kapwa, lalo na ng mga nangangailangan. Ako, ano pa rin ako work in progress. May mga ugali pa rin akong di maganda para sa kapwa. Patuloy ko pa rin yung pinaglalabanan. Habang buhay natin yung paglalabanan, ang gumawa ng mabuti sa kapwa o gumawa ng masama, ang mag-isip ng mabuti sa kapwa o mag-isip ng masama. Lagi tayong may choices. Lagi tayong may pamimilian sa ating mga gagawin, sa ating mga iisipin para sa ating kapwa. Gusto mo makita ang mukha ng Diyos? Nasa mukha siya ng iyong kapwa. At lalo't higit ng mga nangangailangan. Sino sila? Sino sila? Yung mga nagugutom, yung mga nauuhaw, yung mga nasa kulungan, bilangguan na walang bumibisita, yung mga stranghero na tinatanggap mo o hindi mo tinatanggap. Okay? Literal yan. Ibig sabihin, mabuting pakikitungo sa kapwa o masamang pakikitungo, lalo na sa nangangailangan. Pagbubukurin ang tupat kambing, ang ibig sabihin nun, justice na yon, katarungan na yan. Okay, sa mga hindi gagawa ng mabuti sa kapwa, kung saan naroon ang mukha ng Diyos. Anong sabi sa huli? Chapter 26,
46. They will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Yun. Yun ang dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy sa ating ginagawa, lalo't mabuti. Bakit? Sa mga matuwid o mabuti, anong sabi? The righteous to eternal life. Ang buhay natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Totoo yan. At sa paniwala ko, alin sa dalawa? Buhay na walang hanggan, kung saan wala ng kalungkutan at pag-iyak at wala ng sakit, o buhay na walang hanggan, eternal punishment o nakalagay, they will go away to eternal punishment. The word eternal means forever. So, alin sa dalawa? Forever kasama mo ang Diyos, wala nang iyak, wala nang hirap, wala nang sakit. O eternal punishment, kung saan, ang sabi, magngangalit ang kanilang mga ngipin. They will gnash their teeth. Magngangalit ang kanilang mga ngipin. Kaparusahan. Sila'y parurusahan sa mga taong di gagawa ng kabutihan sa kapwa, kung saan naroon ang mukha ng Diyos. What is with them? What is for them? They will go away to eternal punishment. But for those who are righteous, to eternal life. So magpatuloy tayo. Ano ba ang ating ginagawa? Mabuti ba yan o masama? Kung mabuti, kung righteous yan, umasa tayo. Let us have hope na iyan, hindi babaliwalain ng Diyos. Hindi babaliwalain ng Diyos. Ano mang mabuti na ginagawa mo, maliit o malaki, it matters to God. It matters to God. It matters to the Lord. Okay. Gantimpala, umasa ng gantimpala. At matakot tayo sa parusa kung gagawa tayo ng masama. So, yan ang mga dahilan. Yan ang mga dahilan. Again, faith without works is dead. Second, keep watch. Manatili tayong nagbabantay sa judgment ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Whether we die in our body or buhay pa tayo at magbalik na siya. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. Madatnan sana tayo na patuloy na naghihintay at naglilingkod sa Kanya. Reason number 2. Reason number 2 yan. Keep watch because you do not know the day or the hour. And then, third reason, binigyan tayo ng mga talento ng Panginoon, ng panahon na pwede nating gugulin para sa Kanya o panahong sasayangin. Binigyan tayo ng mga treasure, di lang yan pera. Yung mga bagay na pinagpapahalagahan natin, na napapakinabangan, hindi lang ng sarili natin, kundi ng iba. You had the time, you had the talent, you had the treasure. Okay. Do not waste it. Do not waste the opportunity para mapagyaman pa yon, because that is the will of God. Yun ang niloloob ng Diyos. Pagyamanin pa at pakinabangan di lang ng sarili natin, kundi ng lahat ng nakapaligid sa atin, ng kapwa natin. Hindi lang nasa loob ng simbahan natin. That is the third reason. The fourth reason is yung panahon ng paghuhukom, kung saan paghihiwalayin ang mga tupat kambing, kanan at kaliwa, gantimpala sa dapat gantimpalaan, at parusa sa dapat parusahan. Kailan ka namin nakitang nauhaw? Kailan ka namin nakitang nagutom? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa mo
sa sino man sa mga kapatid kong ito, lalo sa maliliit at nangangailangan, ginawa mo sa akin. So, yan ang mga naging kasagutan habang nag ano ko ng self-reflection. Yung ginagawa ko ba, dapat kong ipagpatuloy na gawin? Or am I just wasting my time? Ang ginagawa ko ba, niloloob ng Diyos sa akin para gawin ko? O niloloko ko lang ang sarili ko na binibigyan ako ng parang utos o request ng Panginoon para gawin? Iba yung request at iba yung utos. Pag sinabing utos, dapat sundin. Walang pakiusap. Pag sinabing utos, dapat gawin. Ngayon, itong mga bagay na ito ba'y utos? Ito ba'y utos? O ito ba'y request? Nakikiusap ba sa atin ng Panginoon na gawin mo ito? O inuutusan niya tayong gawin natin ito? What is that? Higit pang kilalanin ng Diyos. Paano? Patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita. Patuloy pang mahalin ng Diyos. Paano? Maging interesado sa kanyang salita. Tandaan natin, the Word of God is God Himself. Diba? Nagkatawang taong salita, ang berbo, at nakipamuhay sa atin. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Okay? So kung bibigyan natin ng interes ang salita ng Diyos, nagbibigay interes tayo sa Diyos. Kung papahalagahan natin ang salita ng Diyos, nagpapahalaga tayo sa Diyos. Okay? Bilang pag-ibig din sa Kanya. To love, to serve, and to know God more. Best effort tayo lagi. Isa pang naging sagabal sa akin, bakit kailangan gawin yan? Hindi naman ako banal. Hell, mga kapatid, sino bang banal? Sino bang walang kasalanan? Katulad ng nasabi ko noon sa matagal, about 20 years ago sa mga student ko, kung lahat na lang ng taong magtuturo ng kabutihan at kabanalan, ang requirement ay maging banal, wala nang makakatayo sa harapan, wala nang makakatayo sa pulpito, wala nang makakatayo sa entablado para sabihin ng mga bagay na kabutihan at kabanalan. Bakit? Kasi wala talagang taong tuwirang matuwid. Diba nakasulat? So, kung pakikinggan ko yan, parang boss yan ng demonyo. Huwag mo nang gawin yan. Alam mo sa iyong sarili, makasalanan ka. Pero sino ba ang tinatawag ng Diyos para sa kanyang gawain? Sila ba na mga dapat? Sino bang naging dapat? At sino ba naging karapat-dapat? All of us are unworthy of His grace. All of us are unworthy of His blessings. But why are we doing this? Because gusto natin maging willing tayo. Willing na tagasunod. Willing na tagasunod. Hindi yung worthy na tagasunod. Because in the first place, nobody will be worthy of His grace, of His blessing. So, ang call niya, ang panawagan niya to those people who are willing, mga taong may kaloobang makasunod, mga taong may kaloobang makapaglingkod, mga taong may kaloobang ibigin pa siya sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng mga kahinaan. Okay.
period. Lahat tayo makasalanan, period. Lahat tayo nangangailangan ng awa ng Diyos. Lahat tayo gagawa ng paraan para kahit papano makapagbayad puri sa ating mga pagkukulang. Masyado nang umaba, masyado nang umaba. Maraming salamat po. Hindi ko ito ginawa bilang paliwanag sa ginagawa ko. Gusto ko lang na sa pagpapatuloy natin, maging malinaw ang lahat. Maging malinaw ang lahat sa atin. Maging malinaw sa part ko at maging malinaw sa part nyo, lalo na silang I think sumusubaybay. Kasi meron na po akong sa YouTube channel ko, meron na po akong 15 subscriber. Di naman po ako grandeur na tao. Sa 10, makakuha lang ako ng isa, okay na sa akin yun. Makakuha lang ako ng isa na makapag-iisip-isip, tama nga, tama nga, ito nga ang dapat gawin. Tama nga, ito nga ang dapat sundin. Tama nga. Kahit 101, sa 100 makakuha lang ako ng isa na maniniwala na may mabuti sa ginagawa na. That is enough for me. Na yung 15, malaki na yon 15. Nakikita ko kasi yung number of subscriber. So maraming salamat po sa sumusubaybay ng ating mga pag-aaral. Pagpapatuloy po natin yan, perhaps Saturday. Simulan na po natin. So Thursday ngayon, bigyan nyo ako ng pahinga na Friday. And then simulan po tayo, balik tayo ng Saturday. Saturday is September 21. Pahinga po tayo ng Sunday. Start po ulit tayo ng Saturday. Bigyan nyo po ako ng pahinga ng Friday bago uli magsimula ng Saturday. So maraming salamat po. Mahaba na. Magandang gabi. God bless po.